Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inosenteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahaya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gustong mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti na kandidato ngayon ng Bayan Buna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Buna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Di nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank you, magandang gabi po. Congresswoman. Salamat. Tama naman talaga yan, Congressman Cardima, dahil naintindihan ng mga tao, ng mamayang Pilipino. Bagkos ang hindi nakakaintindi, pero na alam kong naintindihan, mas una nilang naintindihan kasi sila ang batas. Ang isang problema dito, natapalan kasi ng salapi ang kanilang prinsipyo. Kaya yung batas na dapat matuwid, natuwad. Ngayon, hindi naman kayang bayaran ng salapi ang taong bayan dahil sa kadami ng taong bayan. Kundi, ang kayang bayaran yung mga nambabatas ng mga pangalawa, ng mga kasunod ng mga mambabatas dyan sa Pilipinas para yun ang mag-imbestiga sa kay Duterte at saka yun ang magbigay ng challenge ng mga problem doon sa Vice Presidente.
Kahit titingnan nyo, napakadaming problema sa Pilipinas, yun lang yung pinupukusan nila. Maraming problemang nauna, huli na yan, doon sila nakatrigger lahat ng mga kongresista. Yung pagdesisyon ng mga kongresista na para pwersahin nila panggigipit doon sa vice presidente, fabricated yan ng mga taong nakapaikot, nakaalyansa doon sa paligid ng kanilang plano, at ito ay sistema para sa pangalawang hakbang ng panahong pamulit-iko. Alam namin ng taong bayan kung ano yung tama at saka mali. Kaso hindi talaga nila kayang sundan ang tama dahil hindi yan ang gusto nila. Ang gusto nila, yon sila ang manatili doon sa pwesto at pipilayan nila yung tao na kanilang magiging kalaban pagdating ng oras ng halalan. Kasi walang ibang pwedeng lalaban sa kanila kundi yung mga Duterte lamang. Kaya bago ang eleksyon, kailangan pilay-pilay na yan. Ganon sila ka-traidor.